deep in my soul. Kaon sa ta. Are Beo. Kung sa oras na to ang boarding ko ya. Ano oras? Ngayon na? Kasi low tide po mamaya. Pero kung Okay lang ba mag-breakfast muna? Or ano na? Kami na grupo na lang ang hinahanap. hindi, isa na lang. May isa pa. Isa pa. Check nyo na lang po. Diretso na po kayo dun sa dulo. Mark 1 po yung bangka natin. Mark 1. Apo. Pinakadulo kuya. Apo, pinakadulo. Okay, sige kuya. Thank you. Okay. Sige, taxi. So karon guys, magkaon sa ta. Ulat na to ato ang i-order na breakfast. By 8 p.m. maglakad na po. So madali lang ta. Ato ang pagkaon. Thank you po. Welcome. I got myself. Kuya. Ito na siguro ang isa sa mga pinakamagandang lugar na napuntahan namin ni Giselle. Hindi lang dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa mga alaalang nabuo namin habang magkasama naming tinutuklas ang lugar na ito. Panibagong araw, panibagong kwento. Nang marating namin ang Kabugaw Gamay sa Isla Gigantes, unang tingin pa lang maiintindihan mo na agad kung bakit isa ito sa mga pinakasikat na destinasyon sa Iloilo. Yung malinaw na tubig, puting buhangin, at tanawin na para bang postcard sa bawat anggulo. Parang hindi ka makapaniwalang nasa Pilipinas ka lang. Ano magkanta man dyan? Habang paakyat kami sa viewing deck, doon namin nakita ang buong ganda ng Kabugaw Gamay. Isang tanawin na hindi kayang ipaliwanag ng kamera kung gaano talaga ito kaganda sa personal. Dahil minsan, ang pinakamagandang destinasyon ay hindi lang yung nakikita ng mata, kundi yung mga alaalang nabubuo habang nararanasan mo ito. Ito ang tanawing magpapaalala sa amin kung bakit sulit ang maglakbay. I can help myself. I can help myself. I can help myself. I can help myself. I can help myself.
Matapos na nga naming libutin ang Kabugaw Gamay at Antonia Island Resort. Hindi kalayuan ng dalawang isla, pero bawat isa, kanya-kanyang ganda na talagang tumatak sa amin. Sa Kabugaw Gamay, yung iconic view at tanawin sa taas. Habang sa Antonia Island naman, mas ramdam mo yung relaxing beach vibe at simpleng saya ng island life. Nakakatuwa nga kasi di masyadong matao. Kaya mas naging peaceful, mas tahimik, at mas na-enjoy namin yung bawat lugar na pinuntahan namin. At mas ramdam mo yung ganda ng Isla Gigantes. At dahil dun, mas naging personal yung experience namin, parang bawat isla, kami lang, at yung ganda ng kalikasan. Ngayon, andito kami sa pangatlo naming pinuntahan, ang sentro ng Gigantes Island, para kumain. Ito na yung pinaka-deserve naming pahinga. Simple lang pero sobrang satisfying ng pagkain, lalo na't galing ka sa maghapong pagod at adventure. Nasa huling destinasyon na rin kami ni Giselle bago matapos ang buong araw na island tour namin. Pero sa di inaakalang pagkakataon, may nadiskubre pala kaming nakatagong lugar dito. Isang malawak at napakagandang tanawin na makikita mo sa gitna ng isla. Habang papalapit kami, mas lalo mong mararamdaman yung katahimikan, yung natural na ganda ng paligid na walang kaarte-arte. Nang marating namin, bigla itong bumungad sa aming harapan. Parang sa huling sandali ng araw na ito, may ibinigay pa sa amin si Isla Gigantes na hindi namin inaasahan. Isang simple pero sobrang gandang tanawin. Ito na yung resulta ng pagod natin sa trabaho. Yung pagkakataong makapagpahinga, makahinga, makita ang mga lugar na matagal nating pinapangarap puntahan. Kaya kung may pagkakataon, huwag nating kalimutan maglaan ng oras para sa sarili natin. Hindi man palagi, pero minsan, kailangan din nating humaw sandali para ma-enjoy ang buhay at gumawa ng mga alaalang habang buhay nating dadalhin. Dahil ang trabaho nandyan lang yan. Pero ang mga sandaling tulad nito ay hindi laging dumarating. At sa mga tanawing tulad nito, mapapaalala ka na may napakarami pang magagandang lugar, kwentong naghihintay na matuklasan. Ganito nagtapos ang aming island tour. Pagod ang katawan, pero masaya, punong-puno ng pasasalamat ang puso. Hanggang sa susunod nating destinasyon. Maraming salamat sa panonood at see you sa susunod nating kwento.